Daig kita sa Ginoo karong gabi nga makapadayon ta sa atong online gospel devotion. Nagapasalamat ako sa padayon ninyo nga pagsuporta sa atong devotion every night. So, daghang salamat nga ang inyong panahon nga gigahin bisag sa gamay lamang gitugot ninyo aron nga pakig-uban diya sa atong ah, devotion karong gabi. So naano po tayo usa ka bersikulo nga ato nga tun-an karong gabi. Mabasa ko din sa First Thessalonians chapter 5 verse 6 sa Bisaya gihapon ako basahon. Busa dili kita mga tulog sama sa uban kundili magtukaw o magmaligdong kita. Busa dili kita mga tulog sama sa uban kundili magtukaw o magmaligdong kita. Magaampo kita usa. Langit non og may gugmao nga Dios, Ginoo, ikaw tag-iya sa among kinabuhi. Dako Ginoo ang among pagpasalamat sa mga opportunity sa pag-alagad nga ginahatag nimo. Bisan pa karong gabi nga makapadayon kami sa among online gospel devotion. Salamat sa mga friends na nako Ginoo sa Facebook, sa mga silingan, sa mga relatives nga padayon sila naga-support niini nga buhaton, mga classmates nako, sa mga co-workers nako Ginoo diya sa imong ministry. Ginoo, salamat sa ila tanan nga kasing-kasing sa pagsuporta sa imong buhaton bisan pa nga mapadayon ang pagsangyaw sang imo balaan nga pulong. Bisan pa karong gabi, daghang salamat sa mga ah, panahon nga gihatag nimo diha kanamo. Uban ni kami karon, lagi kami kaalam nga langit nun nga masabtan namo Ginoo ang imo balaan nga pulong. Sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwa sa amo gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Okay, bali karong gabi, ato na pud tun-an ako basahon usab aron nga mas maklaro kayo sa ato nga una-una, busa dili kita mga tulog sama sa uban kundili magtukaw og magmaligdong kita. So mao ni ato nga topic karong gabi. The call to spiritual alertness and sobriety. The call to spiritual alertness and sobriety. Sobriety, that is pagkabuotan. Ang buot ipasabot sa Ginoo samtang kinabuhi kita din sa kalibutan, kinanglan nga magbantay kita kung mangin preparado kita nga in case mobalik ang Ginoo karon o ugma o kanus aman nakaanda mga ato nga ang atong kinabuhi diya sa Dios, sa pagatubang diya sa Dios. Good evening diya sa kay Marites kag sa kay Pastor Titus. Salamat sa imong padayon niya sa pag-support karong gabi. So ari ato tun-an mga breakdown sa atong pagtuon karon aron nga masabtan nato ang ato topic karong gabi. Una, awake not sleep. Magmata dili mga tulog kay mauna ingon niya diya nga kinanglan nga dili kita mga tulog. Not necessarily dili matulog nga dili ka matulog physical, kundili nga sa nagapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo niining kalibutan, kinanglan nga ang atong una-una nakasentro diya sa iyang pagbalik niining nga kalibutan. That is why gigamit ni San Pablo ang sleep
sleep to illustrate spiritual indifference and apathy. Apathy or ang word nga apathy, that is kawalay pagtagad. Mga tao, mga kuano, daghang mga tao nga wala na pagtagad may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Sa bagay nga ingon sang uban, adugay na kayo nga paabot nato, namatay na si lolo pag nilolo nako, wala magyapon ang Ginoo. But ingon sa Ginoo, ingon niya nga pasalamatan nga wala pa siya nagbalik, kay gusto sa Ginoo nga ang tanang mga tao makaabot diya sa paghinulsol. That is ang mga Kristohanon ingon niya, dili kita mangin pareho sa uban nga walay pagtagad sa pagbalik sa Ginoo niini nga kalibutan. Mao na nga tudluan ta, gina-remind ta sa Ginoo diya sa verse 6, dili kita mga tulog sama sa uban. Sa awake not sleep. Paul warning believers not to be like those who are obvious to the reality of the Lord's return in the day of the Lord. So daghan nga mga tao nga wala sila'y pagtagad may tungod sa pagbalik sa Ginoo. So ang Kristohanon, katong mga tao nga nagaalagad sa Ginoo, kinanglan nga andam siya nga kung unsa nga oras nga adlaw mo balik ang Ginoo, ready siya sa pagatubang diya sa Dios. Sa kinanglan awake ta. Ang word pagid nga isa nga gigamit niya is be sober, not drunk. Sober, he refers to both physical and mental sobriety, meaning to live with discipline and clear-mindedness, not in the indulgence of worldly pleasures or anxieties. Ang buot niya ipasabot diya kanato nga kinanglan andam ta diya, kinanglan na atay pagtagad nga basig mo balik na ang Ginoo karon og mao kanos aman, andam ka. Manginandam ka kung naa kay disiplina sa imong kaugalingon. Sa ringon niya, meaning to live with discipline and clear-mindedness. Kinanglanon nato kana nga naatay naay disiplina sa ato nga kaugalingon nga focus nato diya ra gyud sa Ginoo. Ingon niya din not in the indulgence of worldly pleasures. Sometimes ato focus na sa kalibutan nga mga butang. Yes, ang mga butang dinhi sa kalibutan magamit nato, especially ang kwarta, ang trabaho magamit nato, but not necessarily focus nato diya na lang. Kay nagtuo kita nga ang Ginoo mobalik gyud niini nga kalibutan sa pagkuha sa mga iya mga kaanakan. So ang contrast ari makita nato contrast with those who are of the night. Contrast with those who are of the night. Those who are not in Christ excuse, are compared to those who are asleep or drunk, living in darkness and in the ignorance, while believers are called to live as children of light, alert and prepared. So kanang mga tao nga wala sa Ginoo, I mean nga ang ilang kinabuhi hatag na nila sa kalibutanon nga mga butang, wala sila'y huna-huna may tungod sa pag-alagad nila sa Ginoo. Ang ilang ginabuhat dinhi sa kalibutan is gipaangay sila sa nagkatulog. Katulog espirituhanon.
But ingon niya, ang mga Kristohanon, gi-example man kita nga we are the light of the world. So, kung light ka sa kalibutan, kinanglan ka always prepared kay anak ka sa Ginoo. Good evening dia sir. Sir Balbon, salamat sa padayon nga pag-support nimo sa atong online gospel devotion. Salamat sa mga blessings nga ah, ginaabot nimo sa God bless dia sa inyo tanan. Ato padayonon ari pagyud ang kuano ang dugang nga breakdown niya aron nga masabtan nato pag-ayo ang buot niya ipasabot sang verse 6. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw o magmaligdong kita. Sa ari, dugang pagid niya nga explanation is this, let us not sleep as others do. Let us not sleep as others do. This contrasts believers with those who are not Christians. Ang word nga gigamit niya dinhi who are not Christians, sa ato pa dili sila mga tumutuo diya sa Ginoo. Ang pinakasentro, wala sila nakadawat sa Ginoo nga ilang personal nga manluluwas. Sa who are often described as being asleep spiritually and living without purpose or direction. Ang ila ko nung pagkinabuhi ingon ni ini. Nagkinabuhi sila ni ining kalibutan nga wala sila purpose, wala direction ang ilang pagkinabuhi. Ang naa sa ilang huna-huna is maabot ra nila ilang mga pangandoy, maabot nila ang ilang mga plano, but spiritually wala gid sila yung mga pangandoy ni ana. That is why ang Biblia naghisgot diya kanila nga nagsulti diya kanila nga mga dili sila Kristohanon. Even though naa sila sa Christian nation, but spiritually wala sila relasyon ngadto sa Dios. So let us not sleep as others do. Mga Kristohanon na gyud ang ginapainumduman sa Ginoo nga kinanglan dili ka magpareha diya kanila. Sa but nari ang contrast nga gigamit niya no sa mga sa mga Kristohanon, but let us be awake and sober. Good evening sa kay Sir Tabligan, Gorgonyo Tabligan, and then sa kay Sir Jamil. Salamat sa pagpakig-uban nimo karong gabi. Sa but let us be awake and sober. This highlights the call to Christians to be alert and attentive. Nagisgot nga ang mga Kristohanon is kinanglan nga alert ka or prepared ka kung kanus aman mo abot ang Ginoo, ang imong Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo diya sa kaluwasan. That is why be prepared kay kuhaon gid ka sa Ginoo ning kalibutan, and then dadon kaniya sa iyang giandam nga puloy-anan. So so Christians to be alert and attentive, not just physically but also spiritually. Spirituhano nato sometimes na ato na ginakuano pasagdan ang atong espirituhanon nga pagtubo diya sa Ginoo. So hopefully nga for this evening ma-remind na pud ta nga madasig ta sa mga buhaton diya sa Ginoo. Kay wala ta kay balo kung kano sa magbalik ang Ginoo niining kalibutan. Ang word nga awake nagisgot ka na, it implies being aware of the reality of
Christ imminent return. Ang word gigamit niya is awake. Sa ato pa nagtuo ta nga mobalik gyud ang Ginoo ni ining kalibutan. That is why be ready kung kanus agin man magbalik ang Ginoo ni ining kalibutan pagkuha diha sa iyang mga kaanakan. And then another word nga gigamit niya is sober. Sober means to be self-controlled and avoid being overtaken by worldly distractions or excesses. Sa ang word nga excesses kanang sobra ng ano, sobra nga mga handom, mga pangandoy ni ining kalibutan sa pagpangita sang mga butang ni ining kalibutan. So ang gusto sa Ginoo nga sa nagatrabaho ta, nagahimo ta sa ato mga pangandoy, ang atong mind kinanglan na reading just in case mobalik ang Ginoo karon, then andam ka na sa pag-uban diya sa Ginoo. So I don't know kung what if this evening magbalik ang Ginoo. Ready na ba ka nga magpakig-uban sa imong Dios? Or moingon ka nga Ginoo, daghan pa ko wala nahimo sa ako nga kinabuhi. So ari, lesson nga ato makuha karong gabi at least ako ginahimo nga natay mga lesson and then natay applications. By that hatag diya kanato sang determination kung unsa ang atong angayan nga buhaton. Lessons makita nato spiritual alertness. So kinanglan imong espirituhanon nga pagkinabuhi, andam ka pirmi, nagabantay ka pirmi diya nga kung magbalik ang Ginoo dinhi sa kalibutan sa pagkuha diya kanimo, nahimo na nimo ang tanan nga sugo sa Ginoo diya kanimo. That is why niabot kining atong ang atong devotion, evening devotion sa prayer nga bisan sa online maka-remind kita sa mga katawhan nga ang uban wala na naghuna-huna may tungod sa ilang espirituhanon nga relasyon ngadto sa Dios. Sa spiritual alertness, the verse calls for believers to be awake and not sleep as the unbelievers world does. This means being spiritually vigilant, aware of the spiritual landscape, and discerning truth from deceptions. So, ang word nga gigamit niya diya sa last is discerning truth from deceptions. Kinanglan nakabalotang kani mauning kamatuoran kana sayop na siya. So mahimo ra na nimo sa imong padayon nga pagtubo espirituhanon ngadto sa Dios. So una nga lesson makuha nato spiritual alertness. And then number 2 is preparation for the Lord's return. Sa kinanglan nga andam ka sa pagbalik sa Ginoo, preparation for the Lord's return. The passage highlights the suddenness of the Lord's return. Ang versikulo mao nang naghisgot diya sa verse 6 ingon niya diya, busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw og magmaligdong kita. Kay wala ta kay balo kung kano sa magbalik ang Ginoo sa kalibutan. Wala ta kay balo kung ingon ako nga karon or ugma o kanus aman wala ta kay balo. That is why ang balaan nga kasulatan ng Biblia nagatudlo diya kanato nga be always alert sa pagbalik sa Ginoo. So suddenness of the Lord's return emphasizing
the need for believers to be prepared and ready. This preparation includes being spiritually alert, practicing good habits, mag-ingon ganita nga good habits is maayong batasan, pamatasan. So hopefully nga ato batasan mangin kuan no, mangin example diya sa uban. Mangin season with salt ingon sa balaang kasulatan ang ato nga batasan makadani diya sa uban. So mao ni ang kuan no, as we prepare sa pag-alagad nato diya sa pagbalik sa Ginoo. Practicing good habits and cultivating strong relationship with God. Mao ni ang pinakaimportante sa nagahulat kita sa pagbalik sa Ginoo. Niini nga kalibutan sa pagkuha diya sa mga Kristohanon, kinahanglan nato nga i-cultivate cultivating a strong relationship with God. So paano nimo na ma-cultivate? Pinaagi sa imong pagtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo. Pinaagi sa imong pag-ampo diya sa Ginoo from time to time. That is why ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 ingon niya na diya, pray without ceasing. Mag-ampo nga walay langan. Ang uban nga nakoy translation nga nakita nakoy nadungog ana nga nag-interpret ingon niya diya is pray without ceasing is a breath prayer. Pag-ampo kuno nga mugbo ra nga mga pag-ampo. So as we prepare sa pagbalik sa Ginoo, we will cultivating a strong relationship with God. So salamat kayo Pastor Ronnie sa imo pod nga pagpakiguban karong gabi. Sa balikan nato ato nga kuno lesson nga makuha is number 1 spiritual alertness, number 2 is preparation for the Lord's return, and then another one is hope and expectations. Mao ni ang mga kuno hope and expectations. The verse is a call to live in hope and expectations of the Lord's return. This means being mindful of the promise of salvation and living in anticipation of the Lord's glory or of the future glory. So, time will come, kuhaon ta sa Ginoo ni ining kalibutan. Ang ato nga kuano, ang ato main kauban forever mauna ang Ginoo. So that is why ang kuano ato paglaom ang pagbalik ra gyud sa Ginoo ni ining kalibutan. Diri sa kalibutan daghan ta mga problema, daghan mga difficulties, daghan mga challenges and ups and downs sa ato nga pagkinabuhi. That is why paglaom nato nga kung magbalik ng Ginoo ni ining kalibutan, dadon kita sa Ginoo didto sa langit. So morning mga kuano, mga lesson nga ato makuha karong gabi. So ari ang application sa ato nga tun-an kay applications nga number 1 is vigilance and sobriety. Vigilance and sobriety. Mao ni ang kuano unang applications nga makita nato. Kinahanglan ta nga kuano, kinahanglan ta nga mangin prepared diya sa atong pag-alagad diya sa Ginoo. Mangin andam ta nga kung magbalik na ang Ginoo, then ready na ta. And then ingon niya kinahanglan ta nga ang word diya nga gigamit niya is buutan, kabuutan, pagkabuutan sa ato pa nga mahimo kang maayong example sa nagahulat ka sa pagbalik sa Ginoo.
The verse contrasts the behavior of those who sleep and with those who are awake and sober. Sleeping in this context refers to spiritual apathy or indifference. Ingon ako is apathy is kanang word nga gigamit niya sa Bisaya is kawalay pagtagad. So mga tao kuno wala nay pagtagad mahitungod sa pagbalik diya sa Ginoo niining kalibutan na focus na lang sila niining kalibutan sa ilang mga pangandoy. That is why Kristohanon ginapahinumduman kita sa Ginoo nga dili manginingon ni ana ang ato nga mga hunahuna. It must be focus diya sa atong sa pagbalik sa Ginoo niini diya sa pagkuha sa iyang mga kanakan niini nga kalibutan. Sa ari ingon pagid niya dinhi, awake and sober means being alert to spiritual realities and living a life guided by faith and wisdom. So mao ni ang kuno ang mga painumdom diya karon kanato being a Christians kinanglan ka nga mahimo kang alerto, mahimo kang mabinantayon, mahimo kang buutan sa nagahulat ka sa pagbalik sa Ginoo. So and then applications pugid nato, excuse, putting on the armor. Hari, putting on the armor. The passage uses the word armor imagery of soldier's armor, faith, love, and hope to illustrate the need of spiritual protection and readiness. And then, rejoice, praying, and thanksgiving. So, mauna ang pagka-16, no? Makita nato 16 to 18 ang buot ipasabot sa Ginoo nga kinanglan nga alerto ta mahimo nato kana kung mabinantayon mainampuon kita, nagapasalamat kita diya sa Ginoo. That is why pagka-18 ingon niya diya, in everything give thanks for this is the will of God. Ang word nga gigamit niya mao na ato hinumduman is everything. Gamay man o dako, pasalamati kana sa Ginoo kay kana blessings nga gihatag sa Ginoo diya kanimo. So kabayonta nga karong gabi makahatag kini sang mga pagpahinumdom diya kanato. The call to spiritual alertness and sobriety. O ni atong topic. Ako basahon usob ang kuano, ang verse 6. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw o magmaligdong kita. So salamat kaayo sa balaan nga pulong sa Ginoo nga ato na tun-an karong gabi. Mga pagpahinumdom sa mga Kristohanon nga kinanglan alerto kita sa pagbalik sa Ginoo niining kalibutan, sa pagkuha sa mga linuwas niya niining kalibutan. So mao ni ang ato nga kuno, mao ni ang mga adlaw-adlaw nga unta atong kuno ang focus sa atong huna-huna diya sa Ginoo, and then and at the same time sa pagbuhat sang sugo sa Ginoo niining kalibutan. That is why ang Mateo 28 ingon niya, go ye unto all the world. I-preach ang pulong sa Ginoo, isangyaw ang pulong sa Ginoo. And ato pasalamat nga bisag asara ginasangyaw ang pulong sa Ginoo. Sa dalaygo ng Ginoo karong gabi sa pulong niya nga ato na tun-an. Ako ra gyud prayer nga among mga prayer nga nagawali sa pulong sa Ginoo nga kita tanan makakat-on sa pagbantay sa pag-andam sa
pagbalik sa Ginoo niining kalibutan. Good evening sa kay kuano, kay Richard Pasionila Uyog. Salamat sa imong kuano, sa imong pagpakig-uban kay Ma'am Lizel Bungay sa Palawan. Good evening dia sa inyo ha. Salamat sa support ninyo sa ato nga devotion every day, daily devotion nato. Pag-sacrifice ninyo sa inyong panahon, especially load ninyo. So mao na ako kasing-kasing nagapasalamat gyud nga padayon kamo nagasuporta niining buhaton. Magaampo kita. Langit nonog may gugmao nga Dios. Daghang salamat sa mga panahon nga ginahatag nimo. Salamat sa mga kanimo nga nagapadayon sa pag-support niining devotion, everyday daily devotion. Salamat Ginoo sa gugma nga gihatag nimo diha kanila nga makakat-on Ginoo sang imo balaang pulong. Bani kami Ginoo karong gabi tagi kami Ginoo sang kalinaw sa among pagpahuway. Tabangi Ginoo kami nga among mga una-una maandam nga kung mobalik ka niining kalibutan sa pagkuha diha kanamo, nahimo pud namo tanan ang buhaton nga gisugo nimo diha sa imong mga kanakan kani. Bani kami karong gabi preserve sa mga tuwad incidents. Kang Kristo Jesus nga manluluwas, amo gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Kay mayong gabi. Oy, asan na ni? Kay Nitski, sir, salamat sa imong pag-uban karong gabi pod.